Humingi ng paumanhin itong si Francis sa ginawa ng kanyang asawa dito kay Sir Gob. Sinabi niya na hindi lamang maganda ang pakiramdam nga nitong si Venice, kaya siya ay natalisod. Walang kaalam-alam itong si Gobernador na ibang binis na nga ang kanilang kaharap, kaya ganon. Kinabahan ito at nadulas. Bukod pa roon, si Ivana ay nagutos ng isang tao na sirain ang naturang event na yon at ipahiya ng gusto itong si Venice. Nagwagi nga si Ivana, tuluyang naipahiya niya itong si Venice. Ngunit si Tata ang nagsuffer ng consequence dahil wala siyang kamalay-malay sa kung ano ang nangyayari. Yun pala ay nasabotahin na siya at siya ngayon ang napahiya sa harapan. Hindi na alam ni Tata kung ano ang gagawin niya. Ayaw niyang lumabas sa naturang kusina. Hiyang-hiya siya sa nangyari. Nasira niya ang gabi ng gobernador. Ang pinakamagandang gabi sana sapagkat iyon ay kaarawan ng ama nga nitong si Francis. At ang lahat ng naroon ay inaasahan nga na maging maayos ang naturang party at ngayon ay nasira. Kaya naman galit na galit maging asawa ng gobernador, kung saan sinabi nga nito sa kanya na naiinis siya sapagkat wala nga ibang gawin itong si Venice kundi ang magpaganda lamang ng mukha at ang utak nito ay napakablanko. Hiyang-hiya din pati ang inanga nitong si Venice at humingi ito ng paumanhin. Sinabi nito sa gobernador na pagpasensyahan na ang kanyang anak sapagkat napuyat lang ito sa taping, hindi lang maganda ang pakiramdam nito. Alibay ng inanga nitong si Venice. Patawad naman ng gobernador, ngunit hindi mo maalis sa kanyang mukha na nadismaya siya sa nangyari dahil inaasahan niya na maging masaya ang gabi na iyon. Wala nang magagawa ang mag-asawa kundi nagpatawag na lamang ng pagkain, panibagong batch doon sa kanilang restaurant upang maituloy ang nasimulang party. Ngunit bago pa man ito dumating ay nagpanik na ang kanilang katulong at nagmamadali na sinabihan etong si Francis kung saan ang kanyang asawang si Venice ay nagluluto umano sa kusina. Nag-aalangan sila sapagkat sa pagkakaalam nila, walang ibang alam na gagawin itong si Venice kundi ang magpaganda lamang. Wala itong alam sa kusina. Ni pagbukas nga ng kalan sa kabilang banda, bago ang pangyayaring iyon, malungkot na malungkot itong si Venice hanggang sa makita niya ang kapatid nga nitong si Francis. Dahil baga kilalang kilala niya ang totoong Venice. At dahil sa hindi iyakin ang totoong Venice kung kaya't alam niya na nagpapanggap lamang itong si Tata at hindi talaga siya ang totoong Venice. Kaya naman siya ay natauhan. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang galingan ang pagpapanggap niya. Kailangan mapaniwala niya at makuha niya ang loob ng gobernador. Kaya naman hindi na siya para iiyak-iyak at magpakarupok na lamang sa tabi. Kailangan niyang kumilos nang sa ganoon maging perfect Venice pa siya o kaya mahigitan pa niya ang dating Venice. Kaya naman ginawa niya ang kanyang makakaya. Hanggang sa nakaisip siya dahil wala lang ang pagkain, kailangan niya magluto. At dahil nga sa magaling siya magluto, nagpa-assist na rin siya sa kanyang ina para tulungan upang magawa ang pagkain na gusto niyang ihain. Nung una ay nag-aalangan nga itong si Francis. Nang matikman niya ito ay sinubukan niyang iserve sa karamihan habang wala pa nga ang inaantay na pagkain galing sa restaurant. Ano nga kaya ang masasabi ng gobernador? Matutuwa kaya siya sa pagkain na inihain itong si Venice o si Tata? Abangan! Thank you for watching. Please subscribe.